iba ay para lang sa Kanya. Ngayon na po ay ating awitan ng pagsamba ang ating gusto buhay. Hallelujah. Puring ka, Panginoon. Hallelujah. Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasbig ang puso ko, piling ka. Maaming sumasaya, sumasamba sa'yo. Hihintay ang pangusap mo. pagising sa umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka. Sasabi ang puso ko, makapiling ka. Umaawi, masaya, sumasamba sa'yo. Naghihintay ng pag-usap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw nito, Diyos. Pangunahan niyo po, God, ang pagpupulong na ito ng mga lingkod. Pray, Father God, ng mga pagsambang aming gagawin, Panginoon, ay makaabot po, Panginoon, sa iyong banal na trono, Diyos. Pinupuri ka namin, nagdakila ka namin, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at pagligtas, ay po lahat na nagkakaisa nagsasabi po ng Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dapat siyang sambahin at dakilain ng kanyang mga nilikha. Sa ngayon naman po ay darako tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon for our devotional message na dadalhin po sa atin ng ating chairman, Ador Corpus. Nihiling ko po na ang bawat isa ay pakimute po ang inyong mga cellphone para po marinig lamang po natin ay ang tinig ng ating chairman habang dinadala niya sa atin ang mensaheng nagbibigay ng kalakasan at ng pagtuturo sa atin sa umagang ito. Ka-unmute siguro. Pastorano. Diyos. Norma. Okay? Sige, okay na po? Naririnig niyo ako? Amen. Sa iba po, pwede po pakimute muna ang inyong mga cellphone para po hindi marinig ang mga ingay na iba at may mga kumakahulpong aso, hindi ho natin marinig, mga tilaok ng manok at mga usapan sa bahay. Salamat po. Yan. Okay po, magandang umaga sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa isa na namang segment ng Kapihan 2020. At patuloy na nananalangin ang pamunuan ng AGSTI na patuloy tayong makasumpong ng katatagan mula sa salita ng Diyos na ating pinagsasaluhan sa tuwing tayo po ay nagsasama-sama. Hahanguin ko po ang aking devotional message ngayong umaga sa aklat po ng Galatia. So, anyayahan ko po kayo kung mayroon kayong mga Biblia o mayroon kayong mga Bible sa inyong mga cellphone. Sa Galatians chapter 6, ang akin pong babasahin ay ang verses 1 up to 9.
Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo ito ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang mga gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linglangin ang inyong mga sarili, hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa katawan. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang akin pong bibigyan lamang ng pansin ngayong umaga, ayun pong nasa verse 9. Nais ko pong ilayo ng kaunti ito dun sa kabuuan. At ang nakalagay po ay ganito, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya natin ang salita ay makapangusap sa atin. Narito po ang ilang mga matutunghayan nating katotohanan mula doon sa talatang ito. Una, ang sabi po dyan, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi tayong malakas o excited na gumawa o tumulong sa ating kapwa. Ganun pa man, lahat tayo ay nakakaranas din ng kapaguran. Minsan ng discouragement, lalo na kapag nararamdaman natin na yung ating mga pagsisikap na makatulong o maging pagpapala sa iba ay hindi napapansin o walang silbi, na parang nandyan lamang sila kapag kailangan kanila. Sometimes all the efforts that we are doing to bless others, even as we pray for them, we're not paying off. Ano po ang punto ng pagpapatuloy? Ang sabi ng ikalawang bahagi ng talata, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Ito po yung napakagandang pag-asa na makikita natin dito sa talatang ito. This provides us a tremendous hope, for in due season, sabi sa English, we shall reap. Ang kailangan lamang po minsan ay yung katangian ng pag-ibig na nagsasabing love is patient. Mga kapwa manggagawa, kaunting tiis-tiis lang. Kaunting-kunti na lang at ang sabi diyan ay aani na tayo. Alam ng Diyos ang ating mga pagsisikap, ang ating mga pagtatangka, minsan na bumigay na o itigil na yung ating mga ginagawa dahil nararamdaman natin parang mabagal o parang walang nangyayari. Pero kaunti pa po, kaunti pa. Sapagkat ang nakalagay doon sa talata, huwag nating kalilimutan, pagdating ng takdang panahon, ang Diyos po ang nagtatakda at masarap ang ani kapag ito po ay nasa tamang panahon o nasa panahon po ng Diyos. Sa Lucas 13:6-9, isang talinghaga ang ibinahagi ng Panginoong Hesus. Ganito ang nakalagay. Luke 13:6-9. Sinabi pa sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang iyan.
Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag Ba't po ako muna wala natin dito? putulin ngayon. O Hukayan ko syempre, mamaya nagpakuha ng picture. at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Napakaganda pong taglayin po natin itong tigapag-alaga dito sa ubasang ito. May karapatan po yung may-ari ng ubasan na putulin na ang puno, ngunit nakiusap ang tagapag-alaga at ang sabi, 1 taon pa po. Sana po ay ganun ang ating maging postura. Kung meron tayong mga inaalagaan, meron tayong mga pinagtsatsagaan, kaunting tiis pa. Kaunting tiis pa. Kaunting effort pa. Ang sabi nung tigapag-alaga, saka na lang natin putulin, hayaan nyo't huhukayan ko po yung palibot at lalagyan ng pataba. Baka naman, pagkatapos, bago pa matapos yung 1 taon, baka yun na yung takdang panahon para po tayo ay umani. Sa ikatlong bahagi ng talata, mayroong kondisyon para tayo ay umani. Ang nakalagay ay, kung hindi tayo susuko. Sa English ang nakalagay, if we do not lose heart. If we are not going to give up. Sana po ay huwag maging wala sa panahon yung giving up, no? Minsan ay nag-give up tayo untimely, ang susunod na pala ay ani na, dahil nag-give up tayo, nasayang yung ating effort. So let us not stop praying, let us not stop blessing others, let us not stop watering the soil, nor doing the good things that we can do. Because alam po natin, nakalagay dyan, kung hindi tayo susuko, so yung possibility ng pagsuko at mag-give up ay laging totoo. Ano ba yung ating motibasyon na lagi nating ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? Bakit ba tayo nagpapatuloy sa paglilingkod o tumutulong? Mas madaling isipin yung mga maaring maging dahilan, di ba? Kung bakit sila nauuwi sa ganung uri ng pamumuhay, kaya tulong na lang tayo ng tulong, sila naman asa ng asa, no? At minsan yung mga natulungan mo, hindi ka pakilala. Maraming ganun, ano? Tayo ba ay gumagawa ng mga pagtulong sapagkat umaasa tayo na ma-appreciate man lang o mapasalamatan? O ginagawa natin ang mga bagay sapagkat hinihingi ng pagkakataon at inaasahan tayo ng Diyos na gawin ang mga bagay na ito? Sa aklat ng 1:5:44, nakalagay ay ganito, paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? Napakaganda po na unang-una sa ating mga ginagawa, we are seeking to please the Lord that we serve. Kasi kung galing sa tao ang pagkilala, wala nang katapusan po yan. Walang katapusan yung pagnanasang kilalanin at walang kabusugan yung ating pakiramdam na lagi tayong na-appreciate. Kaya nga napakaganda po ng atin pong unang-unang ninanais na mapaglingkuran at mabigyan ng kaluguran ay ang Panginoon. Ang ikalawang katotohanan dito, no, kapag si Lord yung nais nating mapapurihan kasi, wala na tayong pakialam kung ano pa ang kritisismo na matatanggap natin. Hindi natin alintana kung ano yung kanilang sasabihin. Nor we are not concerned with their appreciation, whether we are appreciated or not, whether we will be criticized or not with what we are doing. Bakit? Kasi nakapokus tayo ng ating nais na mabigyan ng kaluguran ay ang Panginoon. At kapag ang Diyos ang nagbigay po ng pagkilalang, alam ko, when God honors us, laging higit sa ating inaasahan. Ang prinsipyo po ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw. Hindi natin kayang sukatin ang pagpapalang ibabalik ng Diyos sa mga taong nagnanais na siya ay mabigyan ng kaluguran. Sa akin pong pagwawakas, nais kong basahin muli yung aking binasang talata upang tayo ma-encourage na huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti.
Galatians 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Babasahin ko lang po sa salin ng New Living Translation. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Wala nang pinakamatamis na ani, kundi yung inani sa takdang panahon. At ang nagtatakda ng panahon na yon ay ang Panginoon. Kaya mga kapatid, anuman ang ating pinaggagawa ngayon pong panahon ng pandemya, 9 na buwan na halos, lumigit kumulang 9 months. Simula nung March, December na po ngayon, hindi naman natin akalain na umabot sa ganon. Naging recipient po din tayo ng kabutihan ng iba't ibang mga tao. At tayo naman ay nagiging kasangkapan din ng pagpapala sa iba. So I encourage you, hindi pa tapos yung pandemic, tuloy-tuloy pa po yan. Huwag po tayong tumigil at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito na ang iyong salita ay nahayag sa amin. We should not stop doing good to others. Ito po ay inaasahan nyo sa aming lahat. At sa panahon po nito ng pandemya, kung meron kang isang alulod na maaring kasangkapanin upang ipadaloy ang pagpapala mo, ito po ay ang inyong mga lingkod. Una sa lahat, ang mga mensahe ng katatagan na ibinabahagi namin sa iba. At maging ang extra efforts na ginagawa namin, Lord, in due time, we are going to reap a harvest. Pagpalain mo ang aking mga kapwa manggagawa at lingkod dito sa Taguig. Pagpalain mo ang kanilang mga iglesia. Pagpalain mo ang kanilang gawa ng kanilang mga kamay at pagpalain mo ang kanilang mga pamilya. This I pray and declare in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat Amen. po sa inyo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po, Pastor Ador, sa mensaheng ibinigay nyo sa amin na nagbigay sa amin ng paalala at kalakasan. Sa oras naman pong ito ay dadako tayo sa breakout room at ito po gagawin ni Pastor Jim para sa atin. Sa atin pong mga breakout room, magkakaroon po tayo ng 10 minuto. At ano po ang ating gagawin dito? Tayo po hati-hatiin sa iyang grupo ni Pastor Jim. At ang ating pong tatalakayin ay ang mga sumusunod. Ang una ay ano ang reaksyon natin doon sa narinig natin sa itinuro sa atin sa umagang ito ni Chairman Ador. Ang pangalawa ay ipanalangin natin ang bawat isa. Lalo na ho sa panahong ito ng pandemya na mas kinakailangan natin ang proteksyon para tayo merong kaligtasan sa sakit, sa anumang uri ng kahirapan at sa iba't iba pang pag-atake ng kaaway katulad ng burnout, ng depression, at ito po'y discouragement at kinakailangan po natin magpanalanginan sa bawat isa. Ipinapaalala po ang asawa ni Pastora Nancy Macalalay o Malalay ay na humihingi ho ng panalangin sa atin, pakisama na rin po sa panalangin. Pastor Jim, ibinabalik ko sa iyo ang mic para ikaw magpaliwanag sa breakout room. O sa Thank you, gawa mo Pastor Moises. I-open ko po yung breakout rooms. Dapat yung iba sa inyo, automatic mapupunta sa inyong breakout room. Yung iba naman ay baka magkaroon ng ano sa screen nyo, parang invitation to join the breakout room. Pakiclick lang po yun, ha? Para kayo po ay maka-join. There will be 4 or 5 participants in each group. So, bubuksan ko na po yung breakout room. You have 10 minutes. After which, may 1 minuto para i-wrap up nyo at makabalik tayo sa main room. Automatic naman kayong ibabalik sa main room. So, sige po, let's interact with one another.
Pastora Noita? Pastora Noita? Pastor Bino? Ayun. Pastor Edwin? Hello? Okay. Let me...
Hello, Pastor. Pastor Jim. Hello, Pastor. So Edwin? Sir, nawala. Bumitaw yung aking internet. So Edwin, Hello, Pastor. saang group kayo nakasama? 4 po. Room 4. Oo, balik ko kayo doon ah. Oo. Bumitaw yung aking... Oo, sige. Admit niyo yung invitation to join. Alright. May drop na po, Pastor. Morning all. Yes, good morning. Purihin ang Panginoon. Okay, good morning. Salamat po. Good morning. Ay, Pastor Leo, good morning. Ay, Pastor Moises, good morning din po. Praise God. Bumalik na po tayo sa ating main session. Maraming salamat po. Salamat, Pastor Jim. Hindi pa lahat narito, sir. Hindi pa lahat narito. Just coming in. Amen. Galing, Jim. Na-rapture kami. Galing mo, Pastor Jim. Ano nangyari sa'yo, Pastor? Gawa mo yan? Oo naman. Oo. Talagang Turuan mo high-tech nga ah. ako. Pastor Julius Daligaw. High-tech ka. Thank you, Pastor Jim. Yan ang Zoom. Nagulat kami sa group. Mabilis yung groupings ah. Bilis. Ah, Magpapaturo ko kay Pastor Jim sa groupings. Ang galing. sige. Papaturo tayo dyan. Ay, sa grouping. Ayun. Napakadali naman nun. Aso? Dumami ang breakout group. High-tech. Magsasalita. Wag lang dumamo yung breakaway group. Okay. Balik na po tayo. Mute ko muna lahat. Okay. Pastor Moises? Sa'yo na ang floor ulit. Praise the Lord. Welcome back again po sa main session.
Amin pong ina-appreciate ang ginawa sa atin na technical expertise ni Pastor Jim para ho tayo magkaroon ng breakout room session. Maraming po salamat. Magpaturo na lang po kayo sa kanya for free. Ngayon po ay dadako po, alam ko pong napagpala ang bawat isa sa sharing at sa pananalangin na inibigay natin sa ating mga kapatid. Pakihiling ko po ulit na mag-mute po tayo ng ating mga cellphone or any gadget na hawak po natin. Ngayon naman po dadako tayo sa mga pag-uulat. At ang masipag po nating mga kapatiran ay meron po silang iulat sa atin kung ano ang kanilang ginagawa upang tayo po ay magkaroon muli ng kalakasan at magkaroon din po tayo ng kaalaman sa mga nangyayari po sa katawan ng ating Panginoon. Una po nating tawagin si Pastor Wilbert Butchal para po sa naganap na relief operations na ginawa po niya sa iba't ibang probinsya. Okay, praise the Lord. Maraming salamat, Pastor Moises, sa pagbibigay ng platform at pagkakataong makapag-ulat sa mga ginagawa, no? Actually, ang iulat ko po yung ministry ng ng Shepherd's Blessing. Kung nakikita man po ninyo kami na kung saan ay nakakapunta sa iba't ibang lugar to distribute cash assistance, it is because of the family ministry created by the Caetanos called Shepherd's Blessing. Okay? Actually, it started, I think, last week of March or first week of April, nung tinawagan pa ako ni kapatid na Alan about how to help pastors, no? Dahil nga yung mga pastors natin, because of the pandemic, ay nakita niya na magkakaroon ng malaking problema when it comes to finances. And so, mula noon ay nagawan po natin ng paraan na yung mga assistance mula po sa Shepherd's Blessing, yung po yung ministry ng mga Caetanos in Blessing the Pastors, ay makarating po sa kanila. Now, since during that time ay ECQ, MECQ, hindi po kami nakakalabas. So ang ginagawa ko po ay kumukontak ako sa mga chairman, coordinator ng bawat city, provinces, and then explaining to them that the Shepherd Blessing wants to give cash assistance. And then pag naipasa sa akin yung mga pangalan, ay papadala natin ng cash assistance each pastor ng 5,000. So, at ito yung pinadadala natin through bank deposit, no? At in response for accounting and reporting, ay pinapadala niya sa akin yung picture ng mga pangalan with signature, tapos mayroong video report ng pagpapasalamat sa kanila na dumating talaga yung assistance. And then nung magsimula na yung, kung ako nagkakamali, ay GCQ, MECQ or GCQ, I think August, nagkaroon na tayo ng pagkakataong bumisita sa mga pwedeng puntahan. Kaya ang naging katulong ko sa pag-distribute, sila Pastor Jim, I think si Pastor Jim, si Tony, na utusan natin dito sa Las Piñas at saka sa may Pasay. And then si Pastor Ador, nakasama ko sa Cagayan at Isabela. Pastor Jim at saka si Pastor Ben ay nakasama ko naman sa Bicol. So, lalo na nung pumasok itong problema natin sa typhoon, no? At salamat na lang kasi nga ay through the help of Pastor Ben, bagamat mayroon din tayong nagsisecure tayo ng mga travel authority, but malaking bagay din ho yung provided na ID sa atin ng OPARA, no? Parang mas powerful pa yung OPARA kaysa doon sa travel authority. So anyway, so yan ang mga naging kaganapan, ano? Nung kasama ko si Ben at saka si Jim sa Bicol. Actually, hindi lang Bicol. Before Bicol region, dumaan pa kami ng Mulanay, Bundok Peninsula. Ang distribution ginawa sa Mulanay. And I think more or less
60 yata yung nabigyan namin. And then kinabukasan punta kami ng Bicol. So yung Mulanay, Albay, Camsor, we were able to distribute 450 to 450 pastors, no? Tapos sa Isabela, Cagayan ay 210 pastors. Okay? Na tumatanggap sila ng tig 5,000. Minabuti namin na talagang cash ang ibigay kasi mabigat magdala ng mga relief. At yun din naman ang gusto ni kapatid na Alan o brother Alan, no? Cash na lang ang bigay, no? And so sa madali pong salita, mula po nung April hanggang last week, kasi last week namin nagpunta pa kami ng Pakil, Paiti, Siniluan, ay nasa hindi na bababa tingin ko sa 4,000 pastors ang tumanggap ng cash assistance, no? At itong cash assistance na to, syempre tagig muna nauna. Kung naalala nyo, nakadalawang transa tayo. I think April, ano, Pastor Adon, first time April. And then July yung second, ano. So, mayroon pa bang darating? Pakiramdam ko, mayroon pa, pero wag tayong humingi. Hintay lang nating bumaba. Okay? Lalo na ngayong Kapaskuhan. So, praise God sapagkat of all the brothers, sisters sa Body of Christ, nakita ko ho na bagamat lalo na po itong nakaraang relief effort ng Body of Christ, yung pong shepherd's blessing ang nakita ko pong may pinakamalaking ibinigay sa mga pastor, okay, na dapat tumanggap. Kasi karamihan sa mga relief effort ng iba't ibang ministry sa Body of Christ ay mga, ano na, yung mga goods na, no? Mga bigas, dilata. Pero ito pong shepherd's blessing ay kakaiba sapagkat cash ang binibigay at hindi lang cash, kundi sa lahat ng napuntahan ko, ang sabi nila, ang shepherd's blessing ang nagbigay ng pinakamalaking cash assistance sa kanila. So, we praise the Lord for that, and let's just continue to pray for the Cayetano couple, Cayetano family. At naniniwala po ako na itong ganitong klaseng ministry ay in the Bible, particularly in the book of Acts, ay it is like a memorial na kung saan nakakarating sa Panginoon, so that the prayers ng couple, ng ni Alan at sa kanila ay patuloy na marinig at ang kanilang ginagawang pagbibigay ng ayuda sa mga kapastoran ay talagang mayroong itong impact, no? Mayroon itong magandang resulta, lalong-lalo na ang mga kapastoran sa panahon ng emergency. Lagi tayong least priority sa mga LGU. Kasi nga because of the separation of church and state, hindi nila tayo gaanong binibigyan ng urgency importance sapagkat sa pananaw ng mga politiko, yung mga connected sa kanila muna ang dapat matulungan. At siguro tayo mga pastor, wag na tayong unahan sa pagpila at pagdedemand kasi nga yun talaga bias sila. As long as we continue to serve God faithfully, accuracy, hindi tayo pababayaan ng Panginoon even in the midst of this pandemic. Kung hindi man si Brother Alan, it is impossible for the Cayetanos to really help all pastors. Hindi bababa sa 85,000 pastors sa buong Pilipinas. Okay, hindi nila kaya yon. But sa kanila pong kakayahan, sabi ko nga, as of now, hindi na bababa sa 4,000 ang mga pastors na natutulungan mula Luzon hanggang Mindanao. And in their own little way, tingin ko ay yung kumbaga sa kwento noong widow of Saripat ay magtutuloy-tuloy yung buhos ng langis, okay? At depende sa gusto ng Panginoon kung ilang pang mga pastor ang pwedeng makatanggap po nito. So, sinishare ko lang to sa inyo para malaman nyo na isa ito sa mga extended ministry ng AGSTI that through the ministry of Shepherd's Blessing ay nagiging blessing po ang tagig sa mga pastor po sa iba't ibang lugar. Now, with this, ang akin lang pong pakiusap, please, yamang nagpatutupo ako sa inyo, huwag nyo hong i-report ito sa ibang mga pastor sa mga probinsya ninyo.
Ang naging problema ko po ay nung malaman na namimigay si Brother Alan, may mga tumatawag sa akin and asking us kung pwedeng pumunta naman sa kanila. Please, for our own consumption, to pray and to give glory to God. Nakita ko naman sila Brother Alan, sila Lani, na hindi mo na kinakailangang hingian. Okay, so this is the rule. Hindi na tayo kinakailangang humingi. Maghintay lang tayo kung may bababa. Kasi tingin ko naman nagpipray yung mag-asawa kung kailan, kanino, papaano ibababa yung pagpapala. So as part of the body of Christ and Taguig, by which nagiging isa sa mga nasa frontline ng pagtulong sa mga kapastoran, mag-pray lang tayo. Do not inform them that Congressman Alan Cayetano is giving cash assistance. Ayaw nating tayo po ay putaktihin o ayaw nating may mga tumawag na mga pastor sa office ni Cayetano. Let's just pray and wait kung mayroon. Kasi baka magkaroon ng matinding traffic yung solicitation, paghingi ng hindi na makakabuti para sa atin yun. Okay, so yun lamang po. Kung may question po kayo, palagay ko, pwede kayo magtanong. Okay. Wala yun, Chairman, Pastor Wilbert, keep up the good work and we salute you. Thank you for that wonderful ministry. Sino po kayo? Pasensya na. Hindi ko na... Si Pastor Jan Arancilio. Okay. Thank you. Arancilio. Kung may question, you can ask question. Kung wala naman, balik na tayo kay Chairman at kay Pastor Jim. Men. Natutulog si Pastor Labro, nakahiga na. Nakasandal lang. Nakasandal lang, sir. People si Pastor Jim at si Pastor Ben, pero mahirap pong makasama dalawang to kasi na-stranded kami. Kaya may Imagine 3 days kaming stranded. Dapat sinama niyo ako sa Bicol, sir. May balat sa puwet si Pastor Jim. Pero fruitful. Nais ko rin pong ipaabot ang appreciation sa grupo ni Pastor Wilbert. At nakita po natin ang kanilang mga sakripisyo. Yun na lang buwis buhay po sila kasi panahon ho yun ng malalakas na bagyo. Oo. Kararaan lang ng bagyo. Makikita po natin ang mga dinadaanan nila ay mga nabuwal na mga poste, kahoy. At ang katiyakan po ng kanilang ligtas na paglalakbay ay napakahirap. Pwede po may mga landslide at mga baha. Ganon nga po ay nagsakripisyo po sila na nasa malayong lugar. Hindi ho nila tiyak kung kailan sila makakadaan at makakabalik dahil sila na stranded. Yun din nung pumunta sa Cagayan Valley, sa Isabela at sa Tugigaraw. At maliwanag po na sila po ay ating dapat pong i-appreciate ang kanilang ginawa. Maraming po salamat. Mayroon po kaming di magandang doon sa Isabela, Cagayan. Siguro si Pastor baka gustong ikwento yung karanasan namin kasi Ilocano yan eh. Pastorador. Si Pastorador. No, wala. Nung namimigay na, maya-maya may kasi kung ano yung actual na listahan, maya-maya nasobra, maya-maya may naririnig na ako na nagtatawag. Sabi pumunta ka na dito kasi may nagbibigay ng blessing dito. Kaya nalarmahan ko si Pastor Wilbert, bilisan nyo, umalis na tayo kasi may nagtatawag na. Iba na yung naririnig ko. Talagang naririnig ko. Sabi si Ilocano, may kayo yun. Takwa, na mangitag ti blessing. Siyempre naintindihan ko. Pinaspasan na namin. Nahabol pa rin si Wilbert hanggang hotel. May nagte-text pa. Madaling araw pa, mayroon pa. Kaya enjoy. Saya. Sige. Marami po salamat sa patutuo pong yun. Ngayon naman po ay bibigyan natin ng pagkakataon na magbahagi po sa atin sa kanyang pag-uulat si Pastor Ben Canela para ho sa UPARA o tinatawag na Office of the Presidential Advisor on Religious Affairs.
Pastor Okay, Ben Manila. magandang lalaki uli ako sa inyong lahat, sa mga lalaki dito. Palakpak naman dyan. So, Mas papasalamat. Salamat, Sir Wilbert din for invitation na maka-join sa iyo. At totoo na napakabuti ng ating Panginoon. At meron akong isang launching na hindi ako naka-attend dahil nga na-stranded kami sa San Pablo. By the way, ang Office of Presidential Advisor for Religious Affairs po ay naglulunsad ng programa sa bawat probinsya, bawat city, bawat municipal na ini-encourage namin ang mga LGUs na suportahan at ilunsad ang Philippine Moral Transformation with three-prong program. Yan yung bawat tahanan, sambahan, bawat pamilya may kapilya. Base po yan doon sa sinabi ng ating presidente na you build a chapel in your home and pray there. Pero hindi namin isinama yung mura. Nakakakuan po yun. So ito din po yung ano ni Pastor Wilbert sa bawat ama o bawat tahanan na magkaroon ng family altar. So yan po ang aming ibinababa sa bawat LGUs, encouraging them na suportahan ang programang ito to help them also tulungan ng ating presidente sa kanyang laban sa droga, laban sa korupsyon at laban sa rebellion. At ang tinatapo natin dito for them to help na ikuha ng programa ay ating mga pastor at sinasabi po natin, yung pastor sa area, sa mga LGUs na kailangan yung mga pastor para matulungan kayo sa problema sa droga. So marami na po kaming nalulunch sa San Pablo. May political will po yung mayor doon, lahat ng kanyang barangay chairman and 2 representative from Anti-Drug Abuse Council ay umattend. All in all is 350. Walang physical distancing doon. basta mayor. So 350 po 'yon. Nung after nung makagaling namin sa Bicol, and we were able to share and tell to them na sa kanilang programa doon sa drug addiction for demand reduction ay kailangan niya ang pamantayan ng ating Panginoon, salita ng ating Panginoon Diyos, at walang ibang makakatulong sa kanila diyan kundi ang mga pastor, kasi lagi po namin sinasabi nila three dimension of human development: physical, psychological, and spiritual, and they are really willing to adapt the program and to use our manual para sa kanilang So after po ng San Pablo, Laguna, nagkaroon kami ng launching sa Liliw. Attended po ito lagi ng mga mayors, ng mga barangay chairman, at ng mga pastor sa lugar. And then after that po, bumiyahe kami nung Eastern Samar. Kasabay kami ni si Sir Wilbert naman ay sa Cagayan, kami naman sa Eastern Samar, Calbayog, Tacloban, Catbalogan. So lahat po ng mga LGUs ay kinakausap namin para yung salita ng ating Panginoon ay kasama sa pagbabago ng kanilang komunidad. So we were able to talk to Alfred Romualdez, yung mayor po ng ano ba yan? Tacloban. So he is willing. Pero kung sinong gustong sumama sa launching, basta sa inyong pamasahe, kami po ay lumalakad po dito na talagang volunteer. Kaya tama-tama yung sabi ni Sir na preaching ni Sir na wag tumigil sa paggawa ng mabuti at sa tamang panahon ni Ani. So nag-launch din po kami sa Catbalogan with Governor Michael Tan. Sino taga Catbalogan Samar dyan? Taga Eastern Samar. Kasama yung mga mayors po doon. With 16 mayors ang nag-attend. At
salamat sa Panginoon because we were able also to share the gospel sa kanilang lugar. Kasama ko po si Director General ng ARTA, Anti-Red Tape Authority, si Jeremiah Belhica. And then after that po ay sa Pangasinan naman kami. Kararating ko lang nung isang araw, 2 araw po kami, 2 gabi, 2 araw kami doon. Una kami nag-launch sa Santa Barbara at ang nakakatuwa po dito, yung mga mayors at mga barangay chairman ay talagang nag-a-attend at nakikinig ng salita ng ating Panginoon na kailangan nila yon para sa pagbabago ng kanilang buwan. So marami po mga nag-a-attend na LGUs. Hindi po ito 10 lang o ano, minsan kami sa Santa Barbara, nabot kami ng 200. At dito sa Lingayen with the governor and mayors ay mga 300 or more ang nag-attend din po. Maghapon po kami doon. Nag-attend sa launching at kasama naman namin si PACC Commissioner Greco Belhica. So salamat sa Panginoon for using o para ma-reach ang ating mga LGUs, executive at isama sa kanilang programa lalo-lalo na sa drug addiction ang programa natin na i-address ang spiritual aspect ng tao upang hindi bumalik sa pagiging addict o magre-relapse yung mga addict na inaalagaan nila. So hopefully dito sa atin po sa Taguig ay ating may launch at matap natin ang lahat ng mga pastor sa barangay. So be ready po kayo at kayo po ang ilalagay ni Mayor na maging gabay doon sa barangay na yon para po yung kanilang mga Anti-Drug Abuse Council ay tuloy-tuloy ang programa. Hindi yung pag may mga kuwan lang. Ewan ko kung may programa ngayon ng mga Anti-Drug Abuse Council sa barangay. So, it is... Meron? Meron. Opo. Di Barangay South dyan, meron. Hindi, yung Anti-Drug Abuse Council nila. So, yun po ang... Kasama ako doon eh. Kasama ako doon. Sino po siya? Badak. Pastor Labro. Michelle. Kumusta na? Akin naman po. Okay, so yun po. Salamat sa Panginoon for using yung ating mga tayo no, nandito sa Taguig, mga pastor ay ginagamit ng Panginoon sa nasyonal upang maipahayag ang salita ng ating Panginoon. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Amen. For that opportunity. Amen. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Pastor Ben. Director Ben Canela of Opara. Ngayon naman po, dadako po tayo kay Pastor Jim Tarug para ho magbahagi sa atin ng mga bagay tungkol po sa isang hamon. Tinawag po niya itong Challenge for Taguig Police Orientation. Ang challenge po ay ito, kailangan daw po yun natin ng mga life coaches na makakatulong upang isagawa ang Challenge for Taguig Police Orientation. Pastor Jim Tarug, nasa inyo na po ang floor. Maraming salamat, Pastor Moises. At 2 days ago, parang Wednesday po yun, kasama po si Chairman Ador, ako at si Pastor Marvin Lopez ay kinausap po kami ni Cespo Alcantara ng Taguig, PNP. At siya po ay nakikiusap na tulungan siya na magkaroon ng maraming life coaches na tututok sa programa ng SWIM. Ang SWIM po ay squad weekly interactive meeting. So another name for SWIM ay cell grouping. Yun lang po yun. Parang create na po nila ang squads ng Taguig Police. So sa bawat police station, nais ko lang pong i-share sa inyo kung ilan po ang ating
police station sa Taguig, sub-police station. Ito po yon. Dalawa na. Kung bakit ito ang lumabas? Sandali lang. Ako na lumabas dyan. Sandali lang po, no? 12 na. 12 na ba? May isa pa. Ba't di nalabas yung aking ano? Sandali lang po. New share. Anyway. Yung sandali lang po Oh, nagluluko yung aking ano Anyway, meron pong 10 substation ang Taguig City. At ito po ay may ilan tayo. Yan. Lumabas din. Nakikita niyo po ito? Nakikita niyo po ito? Yes. Nakikita po namin. Okay. Nakita. So, ang Substation 1, substation na po ang tawag nila. Dati ay PCP, Police Community Precinct. So, ang Substation 1 ay nasa Pasong Tamo Extension, malapit sa Gate 3. Then, Substation 2 ay Arca South. Ito ay pinupuntahan ni Pastor Marvin. Substation 3 ay Palar. Alam ko pinupuntahan ito ni na Pastor Mission at ni na Pastor Virgie Romero. Hindi ko alam kung tinutuloy lang na. Substation 4 ay Ususan. Pinupuntahan po ni Pastor Eden Singson. Substation 5 ay Ibayo Tipas. I believe si Pastor Ponce ang nakatutok po rito. Substation 6 ay Signal Village. Dapat pinagpapatuloy ng mga signal pastors. Substation 7 ay Maharlika. Yung pong papasok ng Maharlika yan. Substation 8 ay Tanyag. Substation 9 ay Hagunoy. Meron na po sa Hagunoy. At Substation 10 ay Bagong Bayan. May group ng SWAT na pinupuntahan ni Pastor Marvin. At meron ding PCP sa BGC na puro lady police officers ang naandun na naka-assign. So, kahit na halimbawa si Pastor Eden ay nasa Ususan, ang isang substation po ay composed ng several squads. Kaya nagre-request sila ng isang life coach sa isang squad. Not necessarily tayo naman po ang tumutok sa squad, pero preferably tayo. Pero yung ating mga seasoned cell group leaders, pwede nating isa lang po dyan. So ito po ay bukas na ministry na para sa atin. No? Bahagi po ito ng, ang squadding po or swim, ay institutionalized program na naka-embed na sa Philippine National Police. Na-realize po kasi nila na sa several attempts nila na i-reform ang PNP ay hindi talaga magawa at na-realize nila na kailangan ang spiritual aspect. So, bahagi po ito ng tinatawag na internal cleansing ng PNP. May 3 pong aspeto ang internal cleansing ng PNP. Meron pong preventive, punitive, and restorative. Dito lang po tayo sa preventive. So, yung squadding system. So, kung kayo po ay willing to participate sa ganito pong activity o meron kayong pwedeng i-volunteer ng mga leader sa church, pakilagay lang po sa chat yung pangalan and contact number, no? Si Cespo Alcantara ay nanghihingi ng at least 40 life coaches. Natututok po dito sa mga substations pong ito.
tayo po ang makikipag-usap sa kanila. I-arrange natin kung ano ang time and day na pwede tayong mag-meet. 1 hour meeting lang naman po yan. At ito po ang ating, sandali lang, meron po tayong ready material na pwede nating gamitin. Ano? Ipakita ko lang po sa inyo yung sample ng materials na pwede po nating gamitin. I'm sorry. Ito po yung sample material. Ipopost ko po ito sa Agstiga. Ito ay nasaan na yun? Ang hirap mag-share ngayon sa aking ano nga. Yan, nakikita niyo po ito? Yes. Words of Wisdom for Law Enforcers. Ito po Yes, ay Pastor hango Jim. sa Book of Proverbs. A transformational leadership approach based on the wisdom of King Solomon. More than 100 lessons po ito. Sa bawat meeting natin ay isang lesson lang naman. Halimbawa, ito po, hango sa Proverbs 1, 8, and 9. Remember your father's instruction and your mother's teachings. So, babasahin lang yan and then question and answer. Facilitation lang po tayo. No? Yung ating mga leader naman ay bihasa na sa pag-facilitate ng cell group leading ko. So, pwede nating i-take advantage itong ministry pong ito. So, please, maglagay po kayo ng inyong intention doon sa ating chat. Sa ibaba po ng inyong screen ay mayroong chat. I-click nyo po yon at give us the information. I-collate po namin yon with contact number. At hopefully this week, si Chairman at ako at si Pastor Marvin ay let us meet with CESPO again and the Chief of Police, Colonel Celso Alcantara, para po ma-launch natin formally itong squadding sa mga substations. Any question po? Meron pong tanong. Pastor Jim, dagdagan ko lang. Okay, sige sir. Nung meeting kasi, mga kapatid, I'm sorry. Hindi, ang CESPO ay si Alcantara. Ang Chief of Police ay si Colonel Rodriguez. Okay. nung meeting, napagsabihan ata si CESPO dahil hindi alam ni CESPO yung mga engagement ng ibang pastor natin sa mga police ministries, no? So, ang akala niya, 4 lang o 3 lang ata yung pastor. Kaya nung siya po ay tanungin, tinanong siya sa central SPD. SPD. meeting, sa SPD, kung ilan ang pastor na involved sa squadding. Ang naisagot niya ay sa kasalukuyan po ay 4 sapagkat mahirap naman silang abutin. So yun po yung naging sanhi at naging dahilan kung bakit siya po ay nakipag-meeting sa amin dahil sa buong Metro Manila lumilitaw na sa Taguig ang pinakamaliit, pinakakukonti. Nung na-share namin sa kanya na merong mga nag-i-engage, hindi niya alam. Kaya medyo nabuhayan siya ng loob at willing siya na makipag-usap uli sa atin. Actually, pa-retire na siya ngayong December. So yung papalit, gusto naman niyang nakalatag na at hindi naman sa awa, kundi maganda naman ho na ang kanyang intensyon kasi sabi nga niya sa kanyang mga pulis, wala na kayong magagawa, huwag nyo nang debatihin at labanan ito, institusyon na ito, tanggapin nyo na lang dahil kasama na ito palagi. So yung squadding, hindi na, sabi niya, hindi na kayo makakatakas dito. Ano man ang gawin ninyo. Bahagi na ito ng ating kultura. So, kaya po yun yung kanyang pinakiusap sa amin na tulungan po siya. Pastor Jim, yun lang. Thank you, sir. May isa pa po akong promotion aside from squadding sa ating mga kapulisan. Ito po ay for your info lang. Okay.
Ito. Yan. I'm sorry. Hindi po ito. Sandali lang po, no? Hindi ko makita yung aking dapat na i-share sa inyo. Okay. Huwag lang kayong mainip. Ayan po ay lalabas din. Sa kanyang Yan. panahon. Sa lalong madaling panahon. Nais ko lang pong patuloy na ipamanhik sa inyo na ang ating mga kabataan ay i-encourage natin, lalo na yung medyo hikahos sa pag-aaral, at kung may calling naman or they can find out na kung may calling sila, na magpulis. Alam niyo po, sa PNPA ngayon, marami ang kadete na pumapasok sa PNPA na INC at saka Muslim. So strategic yung kanilang thinking dahil mga leader po ito pag-graduate, at alam mo naman ang agenda ng INC at Muslim ay iba, so they can control kung ano ang gustong gawin. So maging strategic din tayo, in-encourage po ng BOC, ang Body of Christ, na yung mga kabataan natin i-consider ang career sa police, no? So marami lang kasi ang intimidated dahil natatakot sa pagpupulis. To overcome that, ang BOC po, Blessed Cups Movement, ay nag-come up nitong tinatawag na pre-cadet program. Parang ito po ay, sa ngayon, ginagawa din itong virtual pre-cadet program. Yan po yan. 3-month long training po yan para ma-familiarize yung gustong magpulis at hindi magkaroon ng culture shock kung siya ay successfully makapasok sa NCRTC or sa PNPA. Magbibigay po ang practical tips. Simple lang ang schedule, jogging exercise, lecture. Then may mga Christian officers tayo na magi-guest to testify kung anong karanasan nila sa academy o sa training center. Then pwedeng magtanong po doon. Ito ho yung mga sample lecture materials. Kung nakikita niyo po yan, may Christian leadership lecture, training, meron pong patungkol sa mandate, Christian mandate sa PNP, emerging leader, ito po yung sa mga regional training center na later on ay pwedeng antag dito, lateral transfer at maging commissioned officer. Ito po yung alternative. Hindi lang naman pagpupulis, meron ding Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Jail Management na pwedeng puntahan. Orientation lang po ito to make them familiar kung ano mga choices na pwedeng puntahan. So, yan po ang pre-cadet na ginagawa ng Blessed Cups. Wala pong bayad ito. Kung ang mga kabataan natin ay gustong i-consider ang pagpupulis, ay pwede po nilang salihan itong pre-cadet training. Encourage po natin yung mga kabataan natin. So, pwede nyo akong kontakin at kukontakin ko yung gumagawa po nito para sila ay makasali doon sa training. Thank you very much, Pastor Moises. Maraming salamat po, Pastor Jim. Pastor Rojem, magandang umaga po. Yes. May tanong. Sige po. Kasi po, ay ang po ng ilan, kasi pulis mismo ang nagtanong kung tayo daw po may allowance man lang dito. Ang sagot po ng isang pastor, volunteers.
Oo. Kasi sabi nga po nila, nung panahon po ni Presidente Ramos, may ibinibigay na allowance sa mga nagtuturo ng values. Eh bakit daw po di naasikaso, sabi ng pulis mismo ang nagsabi. Mm. Yun po, tanong, Pastor. Supposedly, yan naman ay Bakit pwedeng daw hindi na ibigay, Pastor? pwedeng pondohan, pero hindi natin hinihingi. Kasi alam nyo na, ayaw nating ang dating natin sa pulis ay yun ang ano ng BOC. Hindi lang napapalo up. Ha? Hindi sir. Intentionally hindi tayo humihingi na pondohan ng pulis itong programang ito. Pero may mga time na sila ay nagkukusang loob. Si Pastor Marvin sa SWAT yata kung ano-ano ang ibinibigay sa kanya doon. Hindi siya humingi. Pero meron naman siya mismo ang gumagastos, nagpapakain ng ano yung ginagawa sa tipas? Hopya. 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 So, Sir, meron talagang nagbibigay. Oo nga. Ako nabigyan ako ng 45 eh. Tingnan mo na. Baril. Bala. Isang ano yan ng BOC, Pastor. We don't ask. Ito ay volunteer work. Ngayon, kung wala talagang pamasahe, hingi na lang tayo sa Panginoon. Pastor Jem, may question ako. Yes, sir. Kasi may qualified naman ako, kaya lang ang kanyang height ay less than 5'4". Ano ba ang talagang height requirement? May waiver of height ba ngayon ng PNPA? 5'4"? Kasi 5'4" ay sa lalaki, Pastor, ay pasok. Hindi nga, mababa siya sa 5'4". Mga siguro 5'3" something. Lalaki 5'3" yan. Lalaki, oo. May waiver ba tayo sa height? Kung mahusay naman. Ito, Pastor, yung pre-cadet training is not a guarantee na makakapasok siya sa sa academy o sa training center. Kailangan niyang ipasa lahat ng requirements. And then, ang kagandahan naman ito, if they have undergone yung pre-cadet training, aware ang ating mga generals na ito, graduate dito, makaka-assist siguro. Pagka na-fulfill nila yung requirements, si General Binag, walang 5'4" yun eh. So, na-overcome niya yung height requirement. So, meron sigurong paraan to overcome yung ganong impediment kung talaga namang may calling siya sa pagpupulis. Okay. Kaysa abutin natin yung mga pulis sa labas na may sungay na, ay mas maganda ang pumasok na pulis mga Kristiyano na para hindi tayo mahirapan. Di ba? Okay. So, sir, mag-undergo lang training. Okay lang yun. Sige, sir. Naka-tune ako, mag-drive lang ako going to Cavite, but naka-tune sige po. Sige, sir. Okay, God bless. Any other question? Balik na tayo kay Pastor Moises siguro. Pastor Okay. Hindi tayo maubos ang oras. Okay, maraming salamat po sa mga reporting mula kay Pastor Wilbert, kay Pastor Ben, at kay Pastor Jem. Meron pa ho ba? Meron po pala si Pastora Vilma Antigo. Meron po ba siyang i-report? Pastora Vilma, huli na po ito. Hello po. Sir, si Pastor Mandy doon sa Jesus Reign celebration. Pastor Archie din. Namigay din sila ng ayuda. Pastor Archie at Pastor Mandy. Yung sibak po ay nag-ano po sa body of Christ lang po. Kinommunicate ko naman po kay Pastor Ador yung pong Tupad Dolly Project na 10 days custom work. So bali ilan lang din pong pastor ang dahil nag-announce naman po si Pastor Ador sa ating Agstiga. Ang nag-response lang po si Pastor Boots, Pastor Tony, Pastor Ador, at saka si Pastor John Miradilla. 30 slots po yun, 10 days cast for work, 500. Na yun po ay maglilinis lang po ng mga sariling bahay lang po, sariling bakuran, din mag-disinfect, may 500 a day po ibibigay ang dole. Ito po ay through Palawan Express pag natapos po yung duration at December 1 to 15. Yan po ay diretso po ang Palawan ang magte-text po doon sa mga recipient. Hindi po yan atin po binigay ang kanilang contact number,
yung kanila pong mga valid ID na ating sinend po sa SIBAC. Sila po ang magko-coordinate sa DOLE. No, nabit po natin ang master list ng mga nag-reply. Susunod po siguro, pag meron biglaan po ito, medyo madalian kasi may deadline po. Kaya hindi siguro po na i-cascade sa AGSTI, no? Pero i-announce mo po namin ni Pastor Ador sa pastoral group natin. Nga lang po dahil nagmamadali, kaya si Pastor Gus po nakapagbigay ng 8, si Pastor Jom ay 6, Pastor Ador alam ko 8 din, Pastor Tony, hindi ko alam si Pastor Jim kung meron din. So yun lang po mga sila po ang naka-avail ng ating Cash for Work na project po ng SIBAC Party List through DOLE, tupad the project through DOLE. So mga susunod po, meron naman po daw darating, sabi ni Pastor Doming, parang initial pa lang po yung 30 na recipient. Pero sabi nila, wino-work out din po nila uli na magkaroon po madagdagan yung pong Cash for Work na ito po ay tulong sa mga displaced workers. Sama po dito yung mga workers natin o yung ating mga member ng church. And even pastor po, pwede naman pong sumali ang pastor. Salamat. Kaya lang po ay dahil hindi po nakapag-reply yung iba, sa pinunuan po namin sa community na po kami kumuha ng iba, no, na hindi po nakapuno. So yun lang po. At sa susunod po pag Maraming salamat, Pastora. Dagang ko lang yung sinabi ni Pastora, ang requirement po kasi doon hindi nakatanggap ng SAP. Kasi yun pong pondo ng panggagalingan noon, doon din nanggaling yung SAP. So ayan po. Ayan po. Tsaka hindi po member ng 4Ps. Ayun pala, tsaka hindi member. Hindi member ng 4Ps. Na-discover ko, Pastora Vilma, may mga nakakuha pala sa amin ng SAP. Tahimik na tahimik. Tahimik na tahimik. Sige pa, Pastor, Pastor Moises. Salamat po. Salamat po. Imbitahan po natin si Pastor Archie De Villa sa kanya pong pag-uulat. Salamat po, kapatid na Moises. Talagang formal talaga tayo. At talagang nagbago na ang Agustin, Ador. Talagang napaka-formal natin. So mainam naman po yan. At talagang tayo ay nabibihasa. Una po, nagpasalamat tayo sa Panginoon na yung vision natin nung araw pa ay tayo ay maging influential by the grace of God, hindi lang sa Taguig, kundi sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At yun nga po, hamon nga ng ating kapatid na Alan na saan man siya makarating o tayo ay sabihan natin yung mga pastor na tutukan din po nila yung kanilang mga mayor at mga kongresista. At salamat sa Panginoon na hindi po naman niya, kumbaga sinasabi ho niya yan na sa mga meeting na kung hindi din talaga siya napalibutan natin sa biyaya ng Panginoon, ay baka hindi rin po sila nakarating sa kanilang mga estado. Yun po ay nire-recognize niya. At salamat po sa bawat isa. Kasi kung wala naman ang bawat isa, tayong lahat, ay hindi yun naman magkakaganon ang movement. Dahil nga sa, bago ko lang ako magulat na kaunti. Dahil po sa Metro Manila, sa biyaya ng Panginoon, tayo lang po yung pinakabuong movement. Kasi po halimbawa po sa Caloocan, mga movement po sa iba't ibang city ay lumalago. Halimbawa sa Caloocan, mula sa isa, ay 11 na po ngayon. 11 na. Kaya sabi po namin ay gawin ng 12 para maging G12 na rin. Yung kanilang movement ng puro chairman po yon. 11 na ang chairman sa Caloocan. Sa Valenzuela ata ay 7. Iba-iba po sabi ko, ano nangyayari? Kasi naging politika rin po sa kanila. Mayroong pong term, kada 2 taon, nagdi-divide yung house. Kaya talaga nakakaroon po ng division. Tapos yung natalong chairman, gumagawa ng kanya. So chairman pa rin siya hanggang isang araw. Pagkatapos po ng 7 eleksyon, 7 na ang chairman. Yan. Salamat sa Taguig, mga kapatid, na kayo po ay sumasang-ayon na kung sino po yung minamanduhan ng Panginoon
ay yun po yung ating sundang leader. Halimbawa, si Kaador ngayon, suportahan po natin ang ating Kaador, di ba? Kasi siya po yung may mandato. Malay natin, isang araw si Cabino naman, di suportahan po natin, no? Si Cabino Alsona, yung gano'n. Yan po, salamat sa Lord sa ating pong pagkakaisa. Padalawa po ako po ay kahit senior na, ay nakapagala din ng kaunti dahil ako po'y napaalalahanan ng kapatid natin, ako po'y nagulat. Dahil ano po, yung Shepherd's Blessing, yun na, nagsimula nga yan sa, para doon sa hindi alam istorya, nagsimula po yan sa nanay niya, kay Mami Sandy, at nasambot po yan ng kapatid natin. At sabi niya, Pastor, gawa tayo ng foundation. At sinama ho kami sa board, Pastor Wilbert, Ador, Pastor Jerry, kung tatandaan niyo po, at saka yung iba pa. Hindi lang ho natin na-registered, siguro pag-usapan na natin. At nung isang araw ay pinalalahanan niya ko dahil sabi ko, kailangan ko palang kumilos pag ganyan. Kasi nung nandun po kami sa Kainta, ay sinabi ho doon sa mayor, sabi ay, si Pastor Archie po, siya po yung executive director ng Shepherd's Blessing. Sabi ko ba, ganun pala yun? Bigla ho ako napakilos kasi salamat naman sa Lord na tumatakbo ho yung ating mga board of directors, sila Pastor Wilbert. Kaya lang nasabihin akong ganun, alam niyo naman yung kapatid natin yon, minsan ay hindi ka lang madiretso pero may mga parinig din. So, siguro kailangan nun namin mag-meeting at yun nga po, tandaan po natin yung Shepherd's Blessing, tayo po ay manalangin na yung pong ating mga membro ay maging mga milyonaryo din ng madami. Tama ho ba? Yun po ang aking dalangin. Para po hindi ito balikatin lang ng mag-asawa, yung Shepherd's Blessing. Kayo ba'y sumasang-ayon na isang araw ay magkakaroon kayo ng mga multi-millionaire member? Amen. So yung pong iba, sana magkaroon ng thumbs up. Ano po? Ayan. Yung pong nag-thumbs up, yun lamang po ang magkakaroon ng multi-millionaire members. Okay. So yun po. At ang pag-uulat ko po, dahil nga po doon, nakatakbo ho tayo ng Marikina, San Mateo, Montalban, Cainta, Taytay, Rizal, at yun nga, sabi ni Pastor Wilbert, medyo rin, dahil pag nabalitaan ng iba, ay nagre-request. So, pinararating lang namin ni Pastor Wilbert, at tingnan ho natin kung yung mga response, at kung, siyempre, tayo din, dinidiscern din ho namin kung, sabi ko nga sa kanya nung isang gabi na dalangin ko na meron talagang mga makatuwang sa Shepherd's Blessing. At ang napakaganda nga po kung dumating ang time ay manggaling ito sa ating mga milyonaryong member. Kasi naniniwala po ako na pagka milyonaryong mga membro natin meron, ay milyonaryo din tayo. Tama ho ba? Kasi sila po ay magbibigay sa atin din ng milyong-milyong tithes and offering. Yan. Si Pastor Jim ay milyonaryo na ho yan, kaya hindi na kailangan ng milyonaryong member. So, at isang araw tayo ho mga pastor, mismo ay makatulong din ho dito. Dahil alam ko na yung karanasan ni Pastor Wilbert, nakakatuwa po, pagmasdan yung mga pastor, nagrabe ho ang tuwa na talagang parang nakita si Lord pagka natanggap yung sobre. No? Dahil pa ho yung bumaba, si Moses, si Elijah, at saka si David. Pag natanggap yung sobre. Kaya nakakatuwa po, hindi nga lang ako nakasama sa mga malalayo dahil senior na ho ako eh. Matapang lang ho sa aming senior ay si Pastor Jim. Kaya lang dun sa Bicol ay iniwanan nila yung dalawang pastor ko na hindi nila isinama sa Shepherd's Blessing. Kaya nagtatampo sa akin. Sabi ko, Yamo, sasabihin ko, Pastor. Yun lang. Yun lang. Yung dalawang pastor, sabi ko doon sa iba, nakatanggap ba kayo? Nakatanggap po kami. Hindi ko alam bakit naiwan yung dalawa. Sabi ko, anyway, hindi naman natin inaasahan na kasama pa kayo dahil minsan pag lumilitaw yung mga pangalan ng natin, siyempre baka ma-review din nila. Anyway. So yun po, Pastor. At salamat po sa bawat isa. Salamat po sa patuloy ninyong
pakikiisa. Tayo po nananampalataya sa message nga ng ating chairman, Ador, na huwag tayong mag-give up dahil isang araw sa pag-iikot po ni Pastor Ben ay may bago tayong senador ng bayan. Senador Ben Canela. Hindi na po siya dito sa Taguig. Pastor Ben ba, nandiyan pa? Dito. Mababa po yung konsehal. Mababa po yung executive director ng OPARA, konsehal lang ng Taguig. Pangit. Kaya yung pong ating jingle na Canela, senador na si Canela. Yun po ay para sa pang-senado na po yun. Salamat po at pinagpalang araw, pinagpalang buhay sa bawat isa. Maraming salamat po, Pastor Archie. Maraming salamat po sa inyong reporting. At ngayon naman po, huli po nating tatawagin si Pastor Mandy De Vera para ho sa kanyang pag-uulat tungkol sa Jesus Reigns. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa matagumpay na Jesus Reigns celebration. At nagkaroon po ng motorcade dito po sa Taguig. Nag-start po tayo sa Walter Mart, papuntang Signal, tapos Katuparan at dumaan po tayo sa may Cayetano Boulevard at lumusot po tayo sa Taguig City, Quadrangle. At salamat sa Panginoon na nag-declare po tayo ng panalangin doon sa siyudad ng Taguig. At may kasama po tayong mga riders, mga bikers at mga ilang private cars na sumama po sa atin. Pagkatapos po ay nagtapos po kami sa lecture tent sa may Lower Bikutan at doon din po ay nagdeklara po tayo ng panalangin sa ating siyudad. At salamat sa Panginoon sa mga inyong prayer support at sa mga kasama nating mga kapatiran at mga pastor na nag-join po sa ating Jesus Reigns. Kaya to God be the glory at salamat po sa Panginoon. Salamat po, Pastor Mandy. Ngayon naman po ay meron na lamang po tayong dalawang portion at magsasara na po ang ating pagtitipon. Bago po tayo tuluyang magsara ay atin pong imbitahan ang lahat ng may kaarawan sa buwan ng Disyembre. Hindi po natin alam kung sino po ang may kaarawan. Sino po kaya? Pwede po bang pakitaas ng kamay ng may kaarawan sa buwan ng Disyembre? Si Pastor Manny. Pastor Manny. At ihahanda po kayo habang kayo po ay nagtataas. Hihilingin po natin si Pastor Jess Silardo para ho ipanalangin ang may kaarawan. Sino po kaya kaarawan? Si Judith Sabaluho ba? Kaarawan niya ngayong Disyembre? Hindi ho yata siya makapasok. Si Pastora Meron pa ho ba? Si Pastora Norma, si Pastora Norma. Birthday ngayon. Ako rin pala. Actually, Pastor December Jim? talaga ako. Happy birthday po. Thank you. Ngayon po, dahil po walang sumasagot maliban sa mga nabanggit, atin na lang pong i-assume na sila ay Si nakikinig. Pastora Hilda Santos. Ako rin po, December 7 at saka si Pastora Judith, pareho po kami sa Monday. Si Pastor Eden Singson. Marami pala kami December. Pastor Eden Singson. Thank you, Lord. Salamat. So December 18 po, December 18 ang birthday ko. Pastora Hilda. Oh. Ako, December 26. Pastor Romain. Si Ramay. December 16 si Jim. Opo, December 15. Okay. Bantayan Praise lang God. Lala Move, yung gift sa Lala Move. Pastor Jess, naka-ready ka ba para ipag-pray sila? Jess Silardo? Andiyan ka ba? Pastor Jess? Kung wala, hilingin po natin si Pastor Leo Albasaldo. Pastor Leo? Nandiyan ka, Pastor Leo? Hello? Confirm. Hello, good Pastor morning. Leo, pwede ipanalangin mo ang may kaarawan sa buwan ng Disyembre? Hindi mo man maalala lahat ng pangalan nila. Pag-prepare po natin. Sige, salamat. Kapagpalang Diyos, Ama naming nasa langit,
kami ay nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa po sa amin na mga tinawag mo para po sa iyong ubasan. Kami po, Diyos, ay dumadalangin para sa mga kamanggagawa po namin na nagsasapit po ng kanilang pong karawan ngayong December, na sana'y sila po ay iyong pagpalain, tingapin at samahan, bigyan po ng tagumpay at proteksyon sa pandemic na ito, at hayaan niyo pong ang buhay nila ay patuloy na humaba sa tulong po ninyo, at hayaan niyo rin na pagpalain ang kanilang mga simbahang pinaglilingkuran, Panginoon, at maranasan nila ang pagpapala na hindi kayang tumbasan ng pagpapala ng mundong ito dahil kayo po ang magpapala sa kanila. Lingapin mo po pati ang kanilang buong mga sambahayan, at hayaan niyo, Diyos, na magningning, Panginoon, ang inyo pong liwanag sa buhay po ng mga pastor at pastora na magse-celebrate po ng kanilang kaarawan ngayong pong buwan ng Disyembre. Salamat po, Ama. Ibabalik po namin lahat ng papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor Leo. Bago po tayo tuluyang magwakas, mag-open lang po tayo. Baka may mga ilang kayong katanungan. Question and answer portion po. At nandito naman po ang Apostolic Team at Executive Committee para ho sagutin ang ilan nating tanong. At pagkatapos po nito ay ibibigay ko na ho kay Pastor Ador, Chairman, ang closing remarks. Sige po, may mga ilan po ba tayong mga katanungan? Screenshot lang, Pastor. Screenshot. Pakibukas ang lahat ng video para sa ating screenshot. Pastor Jerry, okay. Pastor Wilbert. May tanong po ako, pwede hong... Opo. Opo. May tanong po ako, ano po kaya ang ating dress code kapag po tayo ay mayroong ganitong pagtitipon? Para po sa kalaman ng lahat. Dress code kapag po tayo may gathering sa online. Meron ho ba? Alam ko pong na-text nyo, pero para lang ho ma-reiterate, mag-official para ho po sa lahat. Pwede pong pakisagot? Ganito po yun. Ang napansin kasi nung una na may mga kasuotan na may naka-t-shirt, no? May nakasando yung ganon. So, ang gusto lang naman natin po ay at least presentable kasi nga meron po tayong picture taking. No? Kung hindi naman makikita na yung shorts, okay lang yun. Kahit naka-shorts kayo kasi total sa ulo lang naman halos, no? Tsaka yung damit. Maayos lang po, presentable lang. Okay na po yun. Salamat po, Chairman. May iba pa ho ba kayong katanungan? Tanong po, Sir, Pastor, kailan po kaya may Christmas party ho ba tayo? Makikiramdam kami. Makikiramdam po kami. Opo, salamat po. Mag-uusap yung Apostolic Council po and then we'll get back. Opo. Mayroon pa ho bang katanungan ng iba bago po natin ibigay kay Pastor Chairman ang ating closing remarks? Sir, bigyan lang natin ng time, mag-report lang ng kaunti si Pastor Tony doon sa mga natulungan din natin sa medical. Sige po. Sige po. Tawagin po natin si Pastor Tony para po sa kanya reporting. Check, di ba ako narinig? Check. Di ako narinig. Ayan, magandang tanghali po sa bawat isa. May mga pastors po tayo na natulungan, katulad po ng isang pastor na nasa ospital, kung paano sila makakakuha ng medical assistance. So, i-relay naman po natin, no, through sa Bunyi. Siya po kasi yung nagsusupervise ng medical assistance sa City Hall. At meron din tayong pastor na namatayan ng magulang. Ito lang, hindi ko alam kung nailibing na. Nag-video pa. Para sinabi niya, sir, walang back. So, nahabag naman ako talaga. Po. Kaya kara-kara kinontak natin yung mga pwedeng pag-request. Ayun, pinadalan sila agad. Kasi parang yung mga nilalampan sila ng mga pero dahil nga naititibre natin, ayun man ay napapagbigyan. So, doon sa mga kasama natin pastor, basta po pastor lang, kapag mga member nyo, kaya nyo na po yan. Sa mga pastor lang natin para agad kung ano yung nilalapit nila, ano tayo makakatulong, lalo na sa usaping medical,
pwede naman pong kontakin kami. Pero pag yung mga sa mga member, kasi minsan may mga nagpapakilala, member po ako ni ganito, hindi ko ganong ma-entertain yun, pero sinasagot ko naman. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Ulit-ulit po ako Ministry sa City. 300 muna tayo. Screenshot lang po tayo. Pastor Harin, Pastor Anoita, paki-open po yung inyong video. At kung makakalapit kayo doon sa inyong camera para close up. Pastor Anoita, yan, okay. Yan, ngiti lang po, ngiti. Ramil. Okay. Next. Si Pastor Ramael, Pastor Jerry. Pastor Jerry. Yes, Pastor Jerry. Andiyan ka ba? Ngiti lang po, ngiti. Okay. Sige. Okay na po tayo. You can release that smile. Chairman. Maraming salamat po, Pastor Jim. Yes. Kung may makatanungan po kayo, sige po. Kung wala naman po, ibinibigay ko na May po tanong po kay... sige po. May tanong po ako kay Pastor Don. Opo. May tanong po ako kay Pastor Tony. Acknowledge, sige po. Ano pong tanong nyo? Paano po, halimbawa, pastor siya, yung sinasabi niya tungkol doon sa medical assistance. Paano po, halimbawa, pastor siya, pero hindi siya senior, lang, assistant, gano'n. Assistant Pastor. Pastor Tony. Sige lang po, kung titingnan natin, i-relay ko lang Opo, ganun lang. Naman yung pastor, ano yung gagawin niya, yung mga procedure para mapadali sila. Halimbawa po, may sakit, unang-una, kung yan ay nasa ospital, kailangan po natin ay medical abstract or clinical abstract. Then, pumunta po kayo sa barangay nyo, kumuha kayo ng indigency certificate, na ayun kasi ang requirements na hinahanap ng COA para matulungan tayo kasi COA po ang mabusisi sumisilip diyan Opo. Ngayon, ang advice ko lang kung magpapa-hospital, siguraduhin niyo pong government hospital o general hospital. Po? Kasi kapag po ay mga pribado, mahihirapan po talaga tayo na itapian sila kasi walang pondo ang mga Cayetano diyan. Kasi nandiyan naman si Senadora Pia Cayetano, ang ating mga congressmen, Alan and Lani. So, kapag public po, may pondo po sila O, ganun lang po. Okay. Okay pa. Pastor Moses. Opo, Pero po Pastor Mandy. tanong lang po. Regarding po sa Sugi Bill, kasi may tayong usapin ngayon, doon po sa position letter natin at saka sa ating manifesto, at saka doon sa campaign signature. Ano po ang ating pwedeng gawin tungkol po dito? Inibabato po kay Pastor Ador ang tanong ni Pastor Mandy. Sagot ko na po yan kanina. Doon sa unang-una, binanggit ko na kung ano yung gagawin natin. Consolidated as a body of Christ. Usap na lang tayo, Pastor Mandy. Salamat po. Sige, thank you, Chairman. Thank you. May tanong pa po ba sila? Suggestion lang kay Chairman at kay Pastor Jim. Baka pwedeng sa isang Zoom natin maimbita yung hepe at saka yung nagpapalakad nung sinasabi ni Pastor Jim para mas maunawaan natin. Pwede naman silang pumasok parang kunyari alas mga kalahating oras tapos pwede silang para naman yung magkaroon pa rin tayo ng privacy. Sa akin tingin mas maganda. Parang Chairman, yung ginagawa natin ng araw na may bisita tayo na isa. Either isang konsihal, si Vice Mayor, o si Mayor, ganyan. Siguro, yun po sa ating pag-uusapan. Okay. Pastor, kung we have enough number na life coaches, pwedeng magkaroon tayo ng special Zoom meeting para doon. Invite natin si COP at si CESPO para i-orient tayo ng mas malinaw. Pwede po, pwede. So
So yung atin pong mga barangay coordinator, pakiulit na lang po yung yung invitation at pakiusap ng ating SESPO na mag-come up tayo ng at least 40 life coaches. Preferably spread out sa lahat ng barangay natin. Yung sa SIM card, siguro sa SIM card. Oh, yung SIM card mo, yung Globe Pastor yata yung Julius. naka-attribution sa'yo eh. Hindi namin alam yung SIM card. Sige na. Okay, thank Sige, you po. sir. Mayroon pa po bang ibang concerns na you would like to raise? Kung wala na po ay meron pa po? Sir Moses, meron sana ako natanong ang clarification, pero hindi ko alam kung tama ba ito na i-lay down dito since mga pastor kasi ito. Shocking lang sa akin experience. No, nagpunta ko ng City Hall, meron kasi ako document na pinapanotaryo, tapos lalapitan ako ng mga tao. Pastor, Julius? Yes, sir. Pakidikit po yung mic nyo sa bibig nyo, medyo hindi naririnig. Okay, sige. Ganito lang, i-clarification ko lang kasi naitanong kasi ako, na-shock ako doon sa tanong sa City Hall. Nagpanotaryo ako and then somebody approached me. Naalala ba yun yung may problema sa City Hall na isang babae na grab rider, hinuli ng pulis, nagkademandaan. If you recall with that, I think last November, intriga kasi ito kaya nililidan ko lang to. No? Sana hindi to totoo. Kung totoo man, maging wise tayo to handle this. Then naitanong lang ako, sabi, ako pa nga ang ginamit ang pangalan sabi sa akin, Pastor, ikaw ba yung tumorbaho dun sa babae na dinimanda ng pulis at saka yung pulis dinimanda ng babae? Ikaw ba yung, kasi pastor ang intriga, may pastor na nakisaw-saw dun sa intriga. At pangalan kong nagamit, sabi ko, sir, ako, nagulat ako. Nabalitaan ko yung na problema, yung grab driver na babae, hinuli ng pulis, tapos nagdimandahan and then, dyan sa City Hall ni workout. So, yung ang na-raise ako ng tanong, bakit ako ang naitanong na, pangalang Pastor Julius, ikaw ba yung pastor? Sabi ko, medyo di ko alam yun So, dininay ko. Sabi ko, sir, di ko alam yun, sir. Di ko alam yun. Sabi ko nga, i-clear ko lang to since mga pastor to, paano natin to i-handle to, yun lang, naging intriga lang sa akin kasi nakalagkat ang mga pangalan ng pastor doon sa problema ng babae na yun. I don't know how true it is. So yun lang siguro, Mr. Chairman. Iklaro ko lang. Pastor Yes, sir. Julius. Go, sir. Actually, ito yan. Si Pastor Wilbert ay paabot sa akin ng pakiusap na nakiusap sa kanya na parang taga Baguio City na Christian yung magulang ng babaeng yon. Pinapakiusap at kinukumusta yung kalagayan ng anak. So, ang ginawa ko naman ay inalam ko kung nasaan yung yung babae na grab driver. So, hanggang doon lang. Nung nakita ko naman na okay siya, next ko na lang yung boyfriend na okay po, si ganito, pakiabot na lang sa nanay na wala akong ginawang any pagsawsaw unless may ibang pastor pang nakialam pero yun lang po yung ginawa natin. Actually, tinext ko rin si COP regarding that. Na yun nga, nag-aalala yung nanay sa kalagayan ng anak niya. Gusto lang ma-assure na she is okay. Nagpalitan din kami ng text ni COP at yun nga, may sinasabi COP na video na ang parang sa video ay lumalabas ang fault ay yung babae, yung grab driver, pero kay Tulfo ay iba ang naging dinala nila kay Tulfo yon. Pero hindi tayo nakialam doon. Nakikumusta lang ako for the sake ng concern ng mother. Sige, sir, at least klaro na, sir, kasi kung ma-meet ko yung tao na yun, at least alam ko na ang sitwasyon. Kasi parang ang dating sa kanya, para bang yung influence ng mga pastor kay Tano. Parang ganun ba? Kaya nga siya natanong ako, shock ako. Sabi ko, hindi ko alam yan, sir, at hindi ko alam yan, nabalitaan ko rin sa TV, pero hindi ko alam yan. 100% hindi ako yun. Na-shock lang ako sa kasi parang ang dating para bang, parang ganun ba? So, salamat, sir, sa tanong, sa sagot, sir, naging klaro sa akin. Yes, okay. Pasensya na, chairman, na-open ko lang Tawa-tama to kasi usapang mga pastor to At nandito ang ating mga leaders, yung mga pastor. Thank you. Merry Christmas.
Sir Julius, Ay, sir. pagka i-mute din yung yung iyong mic pagka kasi pati yung text hindi namin naiintindihan yung sinasabi mong text. Oo, para okay na, yun lang. Sige, pasensya. Thank you. Praise God. Nagkaroon po tayo ng isang produktibo at magandang discussion. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon po tayo ng balitaan. Na-update po tayo sa kung anong mga kaganapan. Pinagpala din po tayo ng mga salita ng Diyos at nakatagpo natin ang ating mga kapatiran, mga kapastoran. Ngayon naman po, ibinibigay ko po ang pagkakataon sa ibinabalik ko na po kay Chairman Ador para ho sa kanyang closing remarks or any paalala sa ating lahat. Okay po. So, salamat sa inyong naging pagdalo. At Pastor Ed, Edmar, Pastor Ed, Lower Bikutan ng host na susunod. No? So, yung susunod na kapihan, kung sumpa yan, ay tayo po ang in charge. No? Lower Bikutan naman. Okay? So, yun lamang. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa inyong naging paggabay at pangunguna sa amin. Nais ka namin patuloy na pasalamatan sa humigit kumulang 8 buwan na quarantine dahil po sa pandemic caused by COVID-19 virus. Salamat po dahil nagsisimula ng magluwag at alam naming unti-unti nang nakakabalik ang kalakalan. Ganun pa man, mahalaga pa rin ang pagsunod namin sa mga protocols na ipinatutupad, lalo na po dito sa lungsod ng Taguig. Bagamat kanila pong kinikilala na ang pagdalo sa simbahan ay bahagi po ng essentials, ay hindi pa rin kami kinakailang magpakampante, pagkusundin pa rin ang mga utusan hinggil sa mga pagtitipon. Alam naming ang presensya mo ay higit na makapangyarihan sa alinmang uri ng dadapong karamdaman o sakit. Ngunit, mahalaga rin ang pagkilala namin sa mga ipinatutupad na kautusan. Dahil dito, pangunahan mo ang bawat isa sa amin. At bukas po ay mga pagtitipong muli ng inyo pong mga gawain. Sa bawat simbahan, dalangin ko ang iyong pagdalaw, ang iyong presensya, ang iyong pangunguna sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak. Tunay na ikaw ang ninanais naming mabigyan ng kaluwalhatian at mabigyan ng parangal. Amen. Pagpalain mo ang bawat pastor, pagpalain mo ang pamilya ng pastor, pagpalain mo ang bawat simbahan, ang bawat bahagi ng iyong katawan. Dito po sa lungsod ng Taguig, at patuloy po kaming maging daluyan ng pagpapala sa iba pang mga iglesia sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Salamat po sa inyong pangunguna sa amin. I just declare your peace, your prosperity, and your success to each and everybody that is present in this meeting. This I declare in the mighty name of Jesus our Lord. Amen and amen. 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 God bless po. God bless po. Amen po. Maraming salamat sa lahat. po sa ating Thank you lahat. all. Good morning all. God bless po. Sa chat group po, nandun yung aking cellphone number. Kontakin nyo lang ako kung interested sa life coaching. Okay. Amen. God bless po. Bless. God bless. God bless. God bless all. God bless all. Bye po. God bless po. God bless us all. Happy birthday po.